Ngayong gabi sa The 700 Club Asia, anak ng pastor pero magnanakaw, adik sa droga at panonood ng malaswa. Dahil sa aksidente na comatose, napinsala ang utak, nagka-amnesia. Sa bahay, maamong tupa. Sa labas, palalo, lasinggero at basagulero. Patapon na nga ba ang buhay nila? One life to live. Susunod na! My parents are ministers, so lagi ako naiingat. Ang inggit na nabuo sa puso ni Jonathan ay mula sa maalwang pamumuhay na kanyang nakasanayan noon. Dagdag pa nito ang mataas na pagtingin ng mga tao dahil siya'y anak ng isang pastor. It's annoying. Nasasabihin nila, anak ka pa naman ng pastor. Ako ba pastor? Nakakarindi. Sinasabihan ka na, oh, don't do this, don't do that. Alaga man sa pangaral at paalala ng kanyang mga magulang. Ang disiplina ay sadya niyang ipinagwalang bahala. When I was little, I remember the slipper, tapos belt. Minsan dinala ko ni dad sa hardware store. Doon ako sa harap pinaupo, tapos bibili pa siya ng ganong kakapal na kahoy. Kind of figure out na mawawala rin yung sakit ng palak. One is TV influence. They would steal stuff, and if other people could get away with it, why can't I? Sa paglipas ng panahon, ang mga maliit na pagnanakaw at pagsisinungaling ay mas lalo pang lumalala. So from maliliit na candy, when I was a teenager, players, may kita ko may nakaiwan, ganun, I would lie. Kailangan yung attention nila nandito. So, I kind of incorporated that with stealing, na yung attention nila nandito while I'm grabbing something. I got so good that people would actually believe na I'm not the one who took it. Ba't ko kukunin yan? Cellphone ako. Ang pagnanakaw ni Jonathan ay nadagdagan pa ng pagdudroga, pornografiya, pagsusugal. Pag may girl, like, just in front of you that is willing, I thought, why not? At pagbuo ng isang grupo para lang makapagnakaw. Business was good. We stole a lot. Ikaw, pasahan, ganito. Hanggang sa lagi na ako may nakakasama. All they gotta do is like, ask them, like, look pretty. That's it. Like, when I had all these material things, I thought, this is the life. Like, I had it all. But, ang dami kong kaaway. Nakakapagod. One time, I didn't sleep for 5 days straight. Sabog, gano'n. And I lost around 20 pounds. Kapag nandun ka na, ang hirap ng turning point. Parang hirap magbago. Sa dami ng kanyang ninakawan at ginawan ng masama, siya'y nakulam at dinapuan ng isang karamdaman. So one time, lumaki yung left testicle ko. Nang gagalaitin na ako sa pain. It got so big na I couldn't get up. And then I begged my dad, Dad, pa-surgery na tayo. Pero sabi niya, I know someone who works in healing and deliverance. And I'm thinking science, he's thinking divine. Akala ko may cross na itatapat sa akin or bibisikan ako. They didn't have any of those. They just used, in Jesus' name. Lumiit yung, I was supposed to get a surgery. Lumiit. And I was like, man, all right, there is a God. Sa pagkakataong iyon, hindi maitatangging ang kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoon ang sa kanya'y nagpagaling. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga araw, muling bumalik si Jonathan sa kanyang dating gawi. So I was smoking my 6th cigarette. Lord, my life sucks. For the first time, I knelt down and I meant it. Obviously, I need help because I know you're real, and if what they're saying is real, you can hear me. I don't know where to start. I remember that time, man, I cried for 2 hours. I was like, man, I need you here. I started saying, Lord, I'm sorry that I lied too much. Lord, I'm sorry that I steal too much. Pinaalala ni Lord, ang una kong pagnanakaw, the Lord was actually talking to me that time. Sa unang pagkakataon, nabuksan ang puso ni Jonathan sa pag-ibig ng Panginoon at namulat ang mata niya na may totoong Diyos na maaaring magpatawad at makakapagpabago sa kanya. Ito na rin ang oras na kanyang ginamit upang masinsinang kausapin ang mga magulang. Hanggang sa 2 hours ako nagko-confess. sabi ni Dad, tama na, matagal na yan anak eh. Iyak ako ng iyak sa puso ko, Lord, ano nangyari sa anak ko? Pero inobserbahan ko yung mga ninakawan niya, nilapitan niya, humingi ng tawad.
Tapos binabayaran niya, patawarin mo ko sa ginawa ko. Yung iba pinatawad, yung iba hindi mo nabayaran, yung iba pinababayaran ka agad, yung iba naman hinuhulugan niya. My son was lost, but praise God is now found in the Lord. Nakita namin yung pagbabago talaga ni Jonathan. Sinuko niya yung kanyang laptop na siguro porno, ganyan, kung ano-anong kalokohan na nandoon. Tapos pinabiyak niya sa daddy niya, pinasunog niya. Love pa rin ang mag-prevail. It is not because of us, but it is because of the love of the Father that is in us, for His glory and honor. Ang buong pusong pagpapatawad ng magulang ni Jonathan ang naging dahilan din ng kanyang tuloy-tuloy na pagbangon. I came back to God. I was like, Lord, this is it. Now, there's no way I'm gonna go back to that old life. There's no way I'm gonna let the enemy ruin me again. You know, I will always talk about God. Like, you know, instead of don't do this, don't do that. This is how good God is. We should be thankful. You know, Felici, pain was the initial alert from the Lord in Jonathan's life, but it was not enough to keep him holy or on the right path with God. It had to take the conviction of the Holy Spirit in his life, where he himself really came before the Lord and started to repent. Yes, it reminds me of the prodigal son who came to his senses. I think that was the moment when the Lord was really drawing him already. Come back to me. Tama. That was a God moment in his life. You know, you only have one life to live. Don't throw it away. Don't wait for a big problem that you can't solve or a sickness that can't be cured to force you to turn to God. Kahit ngayon, ipagkatiwala mo na kay Jesus ang iyong buhay. Maasahan mo, gagawin niya itong ganap at makahulugan. Tama. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The question is, if you want that change in your life, right this very moment, all you have to do is follow Jesus. Mula pa noon, may magandang plano na siya para sa buhay mo. It can all start right here, right now, with a simple prayer. A prayer to invite Him, Jesus, in our lives. Would you pray this prayer with us? Let it be the prayer that comes from your heart. Just say, Dear Jesus, I come before you now, and I realize my sinfulness, all my rebellious ways, that I wanted to do things my own way, the sin of independence. But right now, Lord, I want to depend on you. So I come before you and repent. I turn my back on my life of sin, and I invite you, Jesus, now to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will usher me in the future and destiny you had planned all along for me. Lord, gustong-gusto ko yan. Make that real in my life. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Do you need financial breakthrough, healing from sickness, blessings, and protection for your loved ones? Take it all to God in prayer. At CBN Asia, we have a 24/7 prayer center ready to receive your calls and present your requests to God. Call anytime. The numbers are on your screen. And if you want to grow in your faith, be sure you get daily wisdom and inspiration from God's Word. And to help you do that, we've created a devotional in Taglish titled Tanglao. We have a mobile app where you can read the message for the day, or you can listen to the audio version. You can download Tanglao for free from the Google Play Store or listen to Spotify or Apple Podcast. Maganda yan kasi may ano pa yan, how to apply the word. Tama, oo. You know, do bad things happen to good people? Yes, they do. But God always comes to the rescue. Makikita natin yan sa kwento ni Martha Teodoro pagkatapos ng ilang paalala.
Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Pinagmulan ng ating pananampalataya ang bansang Israel, kung saan ipinanganak, nabuhay, namatay, nabuhay na muli at babalik ang ating Panginoong Hesus. Pawang mga Israelita din ang sumulat ng ating Biblia, kaya hindi natin maaring itatwa ang Israel sa panahon ng kanyang kagipitan. Sa halip, tayo ay manindigan para sa kanyang karapatan at manalangin para sa kanyang kalayaan. Panginoong Hesus, inaalala namin ang aming kapatid sa pananampalataya. Iparamdam ninyo sa kanila na kayo ang kanilang tagapagtanggol sa hinaharap nilang digmaan. Amen. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Let's pray for Israel. Salamat, Lord, sa iyong pangako kay Abraham, ama ng lahing Hudyo at ng bansang Israel, na iyong pagpapalain ang lahat ng magpapala sa Israel, sapagkat pinili mo ang Israel na bayang sinilangan ni Hesukristo, na siya naming greatest blessing. He is coming back to Israel as King of Kings, Lord of Lords, and Prince of Peace, and we will be together forever and ever. Come soon, Lord Jesus. Amen. Health problems, financial difficulties, broken relationships can leave us overwhelmed, discouraged, and defeated. Pero, kapit lang, discover how to get through tough times with the one who sparks joy in life. Kapit lang, God is Joy. November 13 to 24, 12 midnight, live on GMA and at the 700 Club Asia, YouTube and Facebook. Lumaki sa isang Kristiyanong pamilya si Martha. Aktibo siya sa social service at bahagi ng kanyang tungkulin ang pag-abot sa mga street children para mabigyan sila ng edukasyon. I gave my life to God. 9 years old ako. Dahil sa influence ng parents ko, naipasok na nila sa amin as Christians na kailangan namin, sa buhay namin, si Lord. Subalit, hinanap ko sarili ko at hinanap ko yung ano ba talaga kay Lord? Ano ba talaga ang ministry ko? Hindi lang ako anak ng pastor. Paano ko gagamitin sa simbahan? Lingid sa kanyang kaalaman, ang kasagutan sa kanyang katanungan matatagpuan sa isang pangitain. Nung umagang gumising ako, parang ang bigat ng pakiramdam. Parang lahat ng problema ng ibang tao nasa akin na. So, pumapasok ko sa work nung araw na yun. Patawid kami ng intersection, wala ako nakitang kotse at yung tricycle driver din, wala nakita, so diniretso niya. Yung pala, tinamaan yung likod ng tricycle. May tinamaan pa sa harap, tumama yung ulo ko dun sa steel bar. Pagbukas nila, humihinga pa ako at tinakbo agad sa isang ospital. Ang feeling ko, nagising ako, nasa garden ako. So tingin ako ng tingin sa paligid. Bakit ako nandito? May isang lalaki naglalakad papunta sa akin. Nung nakita ko siya, bigla niya ako iniyakap. Nagsalita na siya. Sabi niya, "Don't resist. It's going to be okay." At ang naiisip ko, parang kilala ko nitong taong to. Sino to? So nasabi ko agad, "Jesus?" Doon niya binitawan at nakangiti na siya nung nakita ko siya. Samantala, may isang resident doctor na blatantly sinabi sa tatay ko at sa nanay ko, "I won't make it." Ang dahilan niya, "Tingnan niyo anak niyo, brain dead na. Ano pang hiintayin niyo? Ano pang aasahan niyo?" Yun nga lang, ang Diyos, see what I can do. At sinabi niya, "Okay ka na. Everything is now okay. It's time to wake up." Martha, gising ka na? Doon ako dineclare na buhay na ako.
after 19 days. Nung bagong gising ako, 3 tao lang kilala ko. Nanay ko, tatay ko, at Diyos. Pero yung mga kapatid ko, wala. Wala akong naalala. So wala akong nurse, merong reliever, lalaki. Kamukhang-kamukha ng kapatid ko. Nung nakita ko siya, doon ko naalala na may kapatid ako. Mula noon, tuluyang nanumbalik ang alaala ni Martha. Dito, unti-unti siyang bumangon muli matapos ang malagim na aksidente. Back to zero ko, parang isang computer na nirestart at nireboot. Mula sa tumayo or sa pagkupo lang, hanggang sa pagkain, hanggang sa paglalakad, inaral ko uli lahat. Dahil sa kanyang pananampalataya, gumawa ng himala ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi na siya sumailalim sa anumang major surgery at wala ring nakitang diferensya sa kanyang mga buto base sa x-ray. Makalipas ang 4 na buwan, lumabas siya sa ospital. Nagsampa ang kanyang kampo ng kasong serious physical injury laban sa nakabangga sa lulan niyang tricycle na pinaniniwalaang konektado sa isang politiko. Bagamat sa umpisa lang nito pinanagutan ang sinapit ni Martha, pinatawad na niya ito. Ulit-ulit sinasabi sa akin, Lord, na siya ang may hawak sa akin at siya ang may hustisya. Nag-iwan man ng mapait na alaala kay Martha ang nangyari, nang ibabaw naman sa kanyang puso ang katapatan at himala ng Diyos sa kanyang buhay. Bukod sa mas mainit na relasyon sa Panginoon, ay mas naging malapit din sa isa't isa ang kanyang pamilya. Ginagamit ko yung kwento ng na-aksidente ako para ma-encourage sa ibang tao na may buhay na Diyos. Ano pa ang malala doon? Agaw buhay, pero I'm alive because Jesus lives. Ako mismo, masabi ko na ang Diyos ang life giver. Siya pa rin ang may hawak sa iyo eh. Tama. Pero alam mo, Felici, that question will always be in people's mind. No? Ang bait-bait niya, bakit nangyari yun? Diba? Yeah. But, you know, di ba, Job, in the book of Job, sabi niya, will we only take good from God and not evil or not bad, di ba? Yes. It happens to all. That's true. Talagang the unexpected will always come in our lives, di ba? And with Martha, if you saw the smiles of the people listening to her, di ba? Parang they're so enchanted, di ba? Talagang we can never really predict what God will do, but we know that it will always be for His glory and for our good. Tama. Miraculous recovery. God's word says, the righteous person may have many troubles, but God delivers him from them all. Psalm 34:19. And that's why we call Jesus our Savior. Siya ang ating tagapagligtas. Do you need God's hand of rescue and deliverance in a very difficult situation right now? Then let us pray with you. Felici, you want to start? Father God, thank you so much that you are a God who does the impossible. We have viewers who are facing, Lord, may mga pinagdadaanan sila na mukhang imposible. Pero Panginoon, walang imposible sa inyo. May nanunood sa atin ngayon, meron inatake sa puso ang isang mahal mo sa buhay. The Lord is reaching out right now and correcting what is wrong in your loved one's heart. The Lord is releasing healing right now. Receive it in the name of Jesus. Meron ding nanonood sa atin, merong ear disorder sa kanan. Di ka masyadong makarinig, may naririnig kang ibang tunog and it's making it difficult for you to hear. The Lord is soothing that ear right now and speaking healing to it. Receive it in the name of Jesus. There's also someone who has sore eyes. The Lord is now giving you comfort. He is blowing away the itchiness in your eyes right now, and the virus is gone. Receive it in the name of Jesus. Thank you, Father. There are several people who suffered stroke. In the name of Jesus, we just declare we are canceling now through the power of the blood of Jesus the effects of that stroke in your life. Receive your healing in the name of Jesus. Thank you. There's several also watching right now na meron kayong
frequent stomach spasms, and they're so painful that it just debilitates you. You can't do anything until the pain just goes away. The Lord is delivering you from that condition this very moment. Receive that healing, kapatid, in the name of Jesus. And there's also someone watching right now, you're suffering from shortness of breath. The Lord is saying, I'm revitalizing your lungs this very moment and releasing my miracle into your body. Receive that in Jesus' name. Yes. There's also someone right now with an infection on your left lung, and the infection is so bad that the doctors are asking you to check in the hospital, but the Lord says, I am your healer. He's releasing your healing this very moment. That infection is gone by the blood of Jesus. Receive that now in Jesus' name. Thank you, Lord. There is someone who has two illnesses, lupus and cancer. And because the treatment of one will oppose the other, the doctors say there's no more treatment. The Lord is reaching out to you right now and pouring hope into your heart that all will be well. Receive that right now in the name of Jesus. Amen. Paano magbabago ang ayaw magbago? Alamin natin sa kwento ng frat member na si Mark Codores after these reminders. For the past 29 years, CBN Asia has been proclaiming Christ and transforming lives. We couldn't have done it without the help of our partners. We invite you to continue the journey with us and be a blessing to others. For your donation of 2,500 pesos, you will receive a limited edition CBN Asia statement shirt. Together, let's proclaim that God is good. Be a CBN Asia partner today. Partners of CBN Asia, lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Lumaki sa buo at maayos na pamilya si Mark. At sa loob ng kanilang tahanan, kilala siya sa pagiging tahimik, masunurin, masayahin. Maituturing na mabuting anak ng kanyang mga magulang. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, iba si Mark sa labas ng kanilang tahanan. Inakala nila na okay ako, maayos yung buhay ko. Naghanap ako ng kasiyahan sa barkada eh. Hindi man nagkukulang yung pamilya namin na nandyan, suporta lagi, pinapangaralan kami lagi, pinapayong kami lagi ng maganda. Pero hindi ko matagpuan, parang kulang. Lumala ang pagkukunwari ni Mark nang sapitin ang high school. Ang masamang impluwensya ng barkada ang siyang nagpabago sa dating matinong pag-uugali nito. Natuto na nga pong magbisyo, manigarilyo, uminom ng alak. Di alam ng mga magulang ko na may bisyo na pala ako. Di nila alam na gano'n na pala yung nangyari sa akin. Naging kanlungan ni Mark ang kanyang fraternity. Sa mundo ng gulo at pakikipagbasag ulo, umikot ang kanyang buhay. Nabuksan yung isip ko
Kung ano yung ginagawa nila, ganun din yung ginagawa ko. Pag nakita ko na nakikipagsuntukan sila, mabilis silang magalit. Kung ano man yung nakikita ko sa kanila, ginagaya ko. Lahat ng mga kasalubong namin, pinagtitripan namin, gugulpin namin. At hanggang sa kanyang tahanan ay nadadala niya ang pagiging bayolente. Ang turo sa akin kasi ng barkada ko na huwag ako magpapaapi. Nag-init ka agad daw na parang ako na lang yung laging mali, wala na yatang nakikita sa akin tama. Yun na yung tumatakbo sa isip ko, sa puso ko. Mainit na yung ulo ko lagi. Ayaw ko nang tumanggap ng mga sermon, ayaw ko nang magpatalo sa mga kapatid ko. Habang gapos ng espiritu ng karahasan, laking gulat ni Mark ang malaking pagbabago sa buhay ng dating katropa. Dala ng kanyang pagtataka, nakumbinsi siya nito na sumama sa isang Kristiyanong simbahan. Tinesting ko pong sumama sa kanya kasi nakita ko siya na nagbagong buhay. Nakita ko po siya na dati kong kasama, dating kong katropa pero nagbagong buhay. Sumama ako sa kanya. Tinignan ko kung ano ba yung nangyari, kung bakit siya nabago. Nakita ko yung sa church na kung ano yung ginagawa, nananalangin, umiiyak, lumuluhod. Sabi ko, parang hindi yata ito yung joy na hinahanap ko, parang ang corny. Naunawaan ko siya pero hindi ko tinatanggap sa puso ko, parang nire-reject ko pa rin, nagmamatigas pa rin yung puso ko ng ganun. Hanggang isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumimbal sa pamilya ni Mark. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, biglang nakuryente at inatake sa puso ang kanyang bunsong kapatid. At sa kasamaang palad, ito ay namatay. Una, nabigla ako. Hindi ko ina-expect na ganun ang mangyayari. Nabigla ako, di natulala ako. Nag-flashback sa akin lahat ng mga kalokohan na ginawa ko, lahat ng mga yung ginugulpi namin. Doon ko na paano kung napatay ko yung mga tao na binubugbog namin? Paano kung nasaksak ko siya? O kaya paano kung ako'y nasaksak? Saan ako patungo? Paano yung mga maiiwan ko? Paano yung mga maiiwan nila? Yung mga nasakta namin? Paano pag namatay sila? Anong mangyayari sa mga naiwan? Malulungkot din sila. Ganun po yung naramdaman ko. Nandun yung nalungkot na ako na parang mali na yata yung ginawa ko. So yun, doon ko na-realize na totoo nga na may Diyos pala talaga. Ang kaganapang yon ang gumising kay Mark mula sa pagiging rebelde. Napagtanto niya na ganun kaigsi ang buhay upang sayangin sa bisyo at barkada. Nawala na yung pagiging mainitin na ulo niya. Maraming pagbabago ang nakita ko sa buhay ni Mark. Bagamat masakit ang pagpanaw ng kapatid, minulat naman nito ang kanyang mga mata sa katotohanan ng pag-ibig at pagbibigay halaga sa buhay na kaloob ng Diyos. Maging ang kanyang buong pamilya ay nanalig na rin sa Panginoong Diyos. Natutuwa rin ako kasi as in lahat kami, buong pamilya, kumikilos ang Diyos sa buhay namin. Sabi ko, Lord, ang dami kong pinagdaanan, kung saan-saan ko hinahanap, sa inyo ko lang pala matatagpuan yung tunay na kasiyahan na yan. Papasalamat ako sa Panginoon, una, na siya na rin yung kumilos sa buhay ko na hindi ko kasi kaya sa sarili ko na magbagong buhay. Siya na yung kumilos, siya na yung gumawa ng paraan na iwanan na yung maling daan at na doon na tayo sa tama. All the people who shared tonight have one thing in common. Pain and disaster came into their lives unexpectedly. But, napakagandang but, God turned it around for the good. Diyos ang nalualhati dahil sa mga himala at pagbabagong nangyari sa buhay nila. Tama. Here's how the Apostle Paul put it. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Romans 8:28. Thank you for watching and see you all again next Monday. You have one life to live. Use it for God's glory. God bless.